Hello everyone, welcome to our YouTube channel and soon it's gonna be the rainy season and may paparating pa na bagyo kaya I decided na ayusin na itong roofing ng ating mga succulents. So yung greenhouse plastic na yan is parang 1 year lang yung tinagal niya and yun na nag-start na nga siyang mapunit and eventually nasira na siya. So in other words talagang hindi na siya useful para i-protect yung ating mga succulents against the rain. So, temporarily, nilagay ko muna dito sa open space itong ating mga succulents. It's a bit messy sa ngayon, but I don't have any choice but to put them here kasi baka matamaan sila or masira sila while we are renovating yung roofing ng ating greenhouse. So, last minute, I decided na tanggalin na din yung green net na nilagay natin kasi wala na rin siyang purpose. Yung ilalagay kasi nating roofing is ano na siya, medyo sturdy or anong tawag doon, medyo matibay naman siya. Kaya there's no point of using itong net na ito. Yung green net pala is nag-start na din siya maging brittle. Ayan, tignan nyo, 'di ba? Parang isang ganyan nyo lang, mabilis na nga siyang masira and anytime soon if hindi natin to tinanggal, unti-unti na nga siyang kumbaga masisira and babagsak na sa ating mga succulents kaya it's best to remove it as early as now. So after removing yung greenhouse plastic at saka yung net, ganito na nga yung kanyang itsura and all we can see is yung pinaka-frame nung kanyang roofing which is dapat very strong or matibay dapat yung pagkakagawa. And ito na nga yung gagamitin nating roofing. So this one is a fiberglass or yung plastic roofing. So 7 pieces ito and ang isang piraso nito is nasa 400 pesos, so that's a total of 2,800 for this roofing. And I realized na yung presyo niya is almost the same as doon sa nagastos nating net and greenhouse plastic last year. Kaya if I were you, it's best na ito na lang yung bilhin ninyo as compared pag mag-greenhouse plastic lang. So, gumamit rin or gagamit din tayo nitong parang roofing nail. So, 80 pesos ito for 10 pieces. And we need parang 70 pieces of this. Kaya that's a total of 560 pesos. And itong Elastosil na ito is only 75 pesos. So, ayan. It's only around 12 in the afternoon, lunchtime, pero ganito na nga yung weather dito sa Baguio. It's already foggy and after this, definitely uulan na naman kaya we will stop muna sa paglagay ng roofing and we'll continue after the rain. So this is already the day 2. So natapos naman lahat kahapon yung roofing and yan, finally hindi na mababasa yung ating mga succulents just in case na umulan. So
I hope na ma-survive niya yung mga typhoon or yung mga strong winds to come. And yung ating succulent table pala is just temporary or a DIY na ginawa natin before, and itong ating pinaka-roofing na yan is also temporary kasi yung pinaka main na rooftop natin is one floor higher pa, pero syempre pinag-iipunan muna natin yan kasi medyo malaki yung mga gastos natin para dyan sa pinaka rooftop natin. But anyway, yung mga succulents natin is nailagay ko na nga dito sa ating succulent table, and ayan, they are now under filtered sunlight. So we have yung mga malalaking succulents here. Our pot is nasa 6.5 inches yung kanyang diameter, and dito sa pinakagitna it's empty kasi dito ako nagvo-vlog usually. Ayan, so kahit na umulan hindi na rin ako mababasa pag mag-vlog tayo. We have another empty space here kasi may mga iriripat pa tayong mga succulents. Ayan sila. We have our strawberry dyan. And dito sa area na to is where I put yung mga succulents natin na nakalagay sila sa parang clay pots. Ayan, so halo-halo na sila dyan. And doon nga sa taas or dito sa taas na part, nandito yung mga hanging planters natin. So I think I'm gonna be buying more hanging pots like this. And doon nga sa dulo is yung ating terrace area, and nandyan nga yung ating mga succulent beds. So sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na yon, I did use of a crate for our succulent bed, and ayan, medyo na sila nasobrahan na sila ng ulan last week, and yung iba sa kanila nag-start ng ma-overwatered talaga. Ayan, naging mushy na yung ibang leaves nila. Kaya I decided na lagyan na sila muna ng itong greenhouse plastic na ito para pag umulan man, hindi na sila mababasa ng ulan, especially that ang hirap na buhatin itong succulent bed na yan. And itong area na ito is the shaded area dito sa ating rooftop, and hindi ko pa siya naayos, but definitely I will be fixing that vertical parang garden natin dyan sa likod, and I wanted it to be all green lang muna. So ito nga siya, shaded siya kasi yung roofing na ginamit natin sa area na to is yung typical na bubong, and the rest of the roofing kung nasaan yung ating succulents ay yung clear na. So since hindi lahat kasya dito sa ating succulent table, yung iba nating mga succulents ay nandito sa parang movable na table under. So ito yung ginawa natin before, it's also DIY, and pag umaga and gusto ko silang paarawan, I just simply move it outside. Then pag uulan na, I have to just simply push it papasok dito nga sa ilalim ng ating table para hindi sila mabasa. Ayan, so it's really something na you can also do. Ayan, and I think that's all. So ang total na nagastos natin is nasa 4,235 for the materials at saka sa labor. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.